Nag-iwan ng kabi-kabilang pinsala sa ilang lugar sa Cordillera Region ang pananalasa ng Bagyong Uwan kung saan nawala ng kuryente ang syudad ng Baguio City. Samantala sa Kalinga Province, nagdeklara na ng state of calamity. Ang detalye sa report ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Nag-alok ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng libreng charging station sa mga residente matapos mawalan ng kuryente ang syudad dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Sinamantala ito ng estudyanteng si Greg dahil 3 araw nang walang kuryente ang kanilang lugar. Anya, marami pa itong tatapusing mga assignment sa paaralan. Sa bahay po namin, wala po kaming kuryente po starting from siguro po Sunday po ng gabi. I'm still waiting for the to come back po yung kuryente po namin. Kasi po for now, yung 2 devices ko po lobat. Ayon sa Benguet Electric Cooperative o Beneco, nasa 70% na ang naibalik na supply sa kuryente sa Baguio City. Most feeders are energized. Sabihin na natin 70% ang energized na po sa Baguio City. Ang pinuntirya ngayon at pupuntahan tutulungan na ng ating mga regular linemen doon naman po sa side ng Benguet. Sa tala ng kooperatiba, aabot na sa mahigit 1.7 million pesos ang danyos ng kanilang mga pasilidad at posible pang madagdagan ito. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, walang naitalang major damages sa syudad at minimal lang ang naging epekto ng bagyo. Nakabalik na rin ang ibang mga evacuees sa kani-kanilang mga bahay. Nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng assessment sa mga naitalang partially damaged houses para sa agarang tulong. Ito sa mga partially damaged, meron kaagad tayong binibigay na cash support kaagad. Depende. Kakaroon ng inspection. Ongoing na ngayon ang mga inspection. Tapos ini-interview na rin yung mga may-ari ng mga bahay. So, meron kaagad outright, meron kaagad bibigay na cash doon. Idineklara naman ng Sangguniang Panlalawigan ng Kalinga ang state of calamity sa buong probinsya dahil sa naging epekto ng bagyo. Sa tala ng Provincial Agriculture Office, aabot na sa 50 million pesos ang danyo sa sektor ng agrikultura. 35 paaralan naman ang nasira dahil sa bagyo. 6 na paaralan ang totally damaged. Sa tala ng Department of Education Cordillera, aabot sa 184 na classroom ang nasira dahil sa bagyo. Samantala, sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera, aabot na sa mahigit 13,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 42,000 na individual ang apektado sa mahigit 600 na barangay sa rehiyon. 5 naman ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 400 na bahay naman ang nasira dahil sa bagyo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamimigay ng DSWD ng tulong sa mga apektadong residente sa rehiyon. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.